power of prayer and petition. Prayer is means of communication with God, allowing believers to express their concern, seek guidance, and find comfort in His presence. So kaya nga ito yung panalangin ng may pananampalataya. Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos na nagpapahintulot sa bawat isa sa atin na ipahayag ang ating mga alalahanin, humingi tayo ng patnubay at makakatagpo tayo ng kaaliwan sa kanyang presensya. Tulad na lamang sa halimbawa ni Hannah's prayer for a son. Sinanalangin si Hannah para sa isang anak. Ibinuhos ni Hannah ang kanyang puso sa Diyos sa panalangin at tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapala sa kanya ng isang anak na lalaki. So mabasahin niyo na lamang po yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 20 sapagkat malayo po ito, malawak, mahaba po ito. So basahin niyo na lamang po, summary lang po ang aking babanggitin. So kaya nga ito yung panalangin ni Hannah. Believer can approach God with assurance and boldness, knowing that He is listen to our prayer. So yan yung sinasabi na dapat lamang tayong magtiwala dahil batid na siya ay nakikinig sa bawat panalangin natin. At dapat praying according to God's will, na ito yung sinasabi na ang pangako na pakikinggan tayo ay nakatali sa pagkahanay ng ating mga kahilingan sa kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito na hanapin ang kanyang mga layunin at hangarin kaysa ating mga sariling mga pagnanasa. So kaya nga't ito'y sinasabi na ito yung pag-aasikaso sa atin ng Diyos. Binibigyan din ito na ang Diyos ay matulungin sa kanyang mga anak at tumutugon sa kanilang mga panalangin kapag naaayon sa prinsipyo ng Diyos sa kanyang perpektong plano. So kaya nga't ito'y bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin sa ating aspeto ng ating buhay. So kaya kailangan nating manalangin ng may pagtitiwala, panghahawakan natin ang ating pananampalataya, manalangin tayo ng buong pagtitiwala. Lapitan ang Diyos ng may pagtitiwala, alam na siya'y isang mapagmahal na Ama na nag-aanyaya sa iyo na dalhin ang lahat ng mga alalahanin sa Kanya lamang. So at dapat tayo'y hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Naaayon ba sa Diyos ang iyong panalangin? Sa banal na kasulatan? Mga layunin ng Diyos na nagtitiwala na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. So dapat tayo ay magtiwala sa tugon ng Diyos. Nakaayon ba sa kalooban ng Diyos ang iyong mga panalangin? So magkaroon tayo ng pananampalataya na pakikinggan niya tayo ang ating mga panalangin at sasagutin ang mga ito sa kanyang paraan, perpektong oras. So kaya nga ito'y sinasabi bilang mga mananampalataya, manalangin ng may pananampalataya at katiyakan habang tayo'y nananatiling nakaayon sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban, na pinapaalalahanan tayo na magtiwala tayo sa kanyang karunungan at pangangalaga. So isang mapagpalang umaga po sa ating mga million viewers, Doña Melissa Ligaspi at Doña Erlyn Mercado. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ano pa ang tinuturo sa atin?